Nandito na naman tayo sa A Day in Life with a Bike Content Creator. At sa araw na ito ay sasamahan ko ang tropa nating si Felipe para bumili ng gravel bike niya. Though hindi naman bagong gravel ang bibilin niya, second hand lang naman. So nag-decide yung tropa nating maghanap sa Facebook Marketplace at may nakita naman siya. At napagkasunduan nilang mag-meet up na lang para ma-check ang bike at mas maging maayos ang transaksyon. Iwas sa scam na rin. At dahil mas maalam naman tayo sa bisikleta, sinamahan ko na lang yung tropa. At least kung may problema man yung bike at kaya ko namang solusyonan, mas matatawaran namin ito. Inisip na rin namin na i-meet yung seller sa malapit lang din sa amin. Kasi kung lalayo pa kami, mapapagod lang kami papunta. Si Felipe, galing pa itong trabaho. Night shift kasi siya nung panahon na yan. Kaya umaga namin minit yung seller. Ang usapan nila i-meet daw namin malapit sa may St. Peter Commonwealth. At dun na ako papunta ngayon. Baka nagtataka kayo, malapit lang naman yung pupuntahan pero bakit ako naka full suspension? Ano bang pakialam nyo? Joke lang. Nakabaklas kasi yung gulong ng gravel. Ito na yung pinaka-accessible na bike sa bahay. So ito na lang yung nilabas ko. Tsaka na-miss ko din talaga yung GT Zaskar full sus na yan. Hindi lang ako makapag-trail lately pero may video kami ni Papa Jesus dyan na nag-ride kami sa Malasya. Gamit ang GT Zaskar full suspension na yan. So kung hindi mo pa napapanood yun, lalagay ko yung link dyan sa cards or sa description sa baba. Panoodin nyo na lang. Masaya yan. Makikita nyo kung gaano kami naghirap. Ang sarap gamitin ng bike na to, parang walang lubak. Anyway, nandito tayo ngayon sa Commonwealth at hindi ko alam kung bakit wala masyadong sasakyan. Ang aga-aga pa niyan, mga bandang alas 8 yata yan. Pero okay na din, kaysa may pagsiksikan tayo sa sasakyan, iwas road rage na din. Pero maiksi lang naman yung rurutahin natin dito sa Commonwealth dahil pagdating dun sa overpass sa tapat ng St. Peter, tatawid na tayo dun. At ito na nga yung overpass na yon. At umakyat na tayo at parang nagsisiyata ako na full sus ang dinala ko. Napakabigat. Parang same energy yung ginawa namin sa Malasya. Tulak at buhat paakyat. So ito na yung pangalawang layer ng Mount St. Peter. Ayan, akyat-akyat. Full sus ka pa, buhat ka tuloy. Sipat-sipat, tinitignan kung nandyan na si Felipe. Pero nung panahon na yan, alam ko nandun siya sa loob ng building kasi nagbibihis yata. Minsan, iniisip ko nakakatakot bumaba sa mga ganitong stairs lalo na kung sobrang bigat ng dala mo. Baka magkamali ka, dumausdos at gumulong-gulong ka dyan. Minsan pa naman may nakahiga or may nakaupong tao dyan sa may hagdan. Tulad niya ni ate, isipin mo kung dumausdos ka dyan tas matamaan mo siya, di ba? Natanga ka na nga, naka-aksidente ka pa. So doble tanga yun. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Anyway, nandito na tayo sa may St. Peter. Sumisipat-sipat ako kung nandiyan na si Felipe. At ayun, hindi ko pa rin siya makita. At sakto naman paghinto ko dito, bigla naman siyang sumulpot. Ayun siya. Kahit previous helmet talaga. Wala kaya gamitin So konting chikahan muna habang nag-aantay. So wala, chinecheck niya lang yung full suspension. Inisip ko kung first time lang niya nakita yan or nakita niya na matagal. Kung nakita niya na yan, matagal na So dumating na yung seller at sabi ko kay Felipe sakyan niya para ma-feel niya kung sakto lang ba, okay lang ba, meron bang maling pakiramdam. Sabi ni Felipe okay naman daw, pero sabi niya i-check ko pa rin daw para masigurado. At yun naman din talaga yung gagawin ko. Para saan pa na sumama ako, di ba? At ayun na nga, chinek ko na yung bike, tinignan ko kung may mga cracks dahil carbon ito. Okay naman, naalagaan naman yung carbon, wala namang mga tama. Ang naging problema lang ay yung caliper sa likod na Zoom R200 ay may tagas. Naisip ko naman na kaya kong ayusin yan, kaya nga nabuo ang video na to. Kung hindi mo pa napapanood yan, lalagay ko yung link sa description. So, ang ginawa namin, tumawad na lang kami kasi baka sira yung calipers, yung yari kami. Sabi ng seller, hindi niya din daw alam na may ganyan yung calipers niya. So, pumayag naman yung seller na bigyan kami ng matinding diskwento. So, nakadiskwento kami dyan. Hindi ko na lang i-disclose kung magkano namin nabili yung bike kasi hindi naman sa akin yung bike kay Felipe yan So, kinuha na rin namin yung bike, gawa ng alam ko naman kung paano ayusin yan. At nakadiskwento naman kami if ever nasira yung calipers. Pero naayos ko naman yung caliper niya, so huwag kayong mag-alala. So pag uwi namin, inayos ko muna yung caliper, tinanggal ko muna yung tagas, at sinigurado kong mararide ng maayos ni Felipe yung bike para makalayo kami. Kasi delikado nga naman kung sira yung preno niya, di ba? At syempre, nung naayos na, ay lumarga na kami agad at nagbike. Pero mga isang linggo pa yung lumipas niyan kasi may trabaho pa si Felipe.
So habang nagra-ride kami, niisip namin kung saan kami magpupunta. Ang balak sana namin, iikot lang kami sa Luzon, papuntang Fairview. Pero nag-decide na lang ako na dumaan na lang kami ng UP. At dahil naninibago siya, sanay siya sa MTB at hindi pa siya sanay sa gravel, sobrang bagal niya tumakbo. At tinatansya niya din kung gaano pa kalakas yung preno niya kasi kaayos lang eh. Mahirap na, makasualty pa siya. Kaya okay lang din na daan-daan lang muna kami. Para ma-familiarize din siya sa bike niya. Galing din kasi siya sa MTB. From 14 kilos to 9.5 kilos. Sobrang laki ng ibinabahan ng bigat ng bike niya. Yung dati niya kasing bike is Trinx na aluminum. Tapos ngayon, full carbon na, Lodi. Kaya tuwan-tuwa si Gago eh. Deserve naman niya yan kasi nagtatrabaho naman siya ng maayos. Anyway, hindi ko pa yata nababanggit kung anong bike ito. Isa tong Twitter Gravel version 1. Actually, ang ganda ng bike, tsaka sobrang gaan. Kaya enjoy na enjoy din tong tropa natin sa pagbadyak eh. And as usual, sa Commonwealth na naman kami dadaan dahil yun lang naman talaga yung daan namin. Mag-shift ka nga. Mag-shift ka lang. Pababa. Papunta sa mali. Nag-shift ko siya kasi gusto ko makita kung maganda ba yung pag-akyat ng chain dun sa mga cogs niya. Ayos. At mukhang okay naman. Yung lapit, kumusta? Hindi naman parang stretch ka. Hindi ka naman parang stretch yung kamay mo. So paglagpas namin ng Central, yung pinaka-overpass dito, umakyat na kami dyan kasi pupunta nga kaming UP eh. Kesa dumaan pa kami dun sa mismong harap dun sa may Pilcoa, eh dito na kasi may gate na dyan na malapit. Buti gravel na yung dala ko, at least mas madali ng bitbitin. Lugi ako sa bitbitan ha, ang gaan ng bike niya. Okay, akyat muna kami dito sa Mount Central. So pagdating sa baba, babalik lang kami ng konti kasi nalagpasan na yung pinaka-gate ng UP. Hindi ko naman alam bakit naglalakad to si Felipe. Pwede naman niya i-bike. O yun, sumakay na din. Mga ilang di pa lang yan, makakarating ka na kagad dun sa gate nun. Pinapapasok naman dyan kahit wala kang ID. At ito na yung mismong papasok sa mismong gate. So nilakad namin kasi may nakaharang na ganyan. And then pagpasok, ride na ulit. Okay naman talaga mag-ride dito sa UP. Kaya nga si Ian laging nandito eh. Ang mali lang namin Sunday kasi to. Nakalimutan ko na pag Sunday, sarado yung oval para sa mga siklista. Pwede ka naman pumasok dun sa oval pero lalakarin mo. Kakain mo na yung bike mo. At yun na nga yung ginawa naming dalawa. Ang naging problema lang namin dyan ang dami palang lamok pag ganyang oras. Namaga pa nga yung kagat ng lamok kay Felipe. Buti yung sa akin hindi namaga. Matindi kasi yung mga lamok dyan Jurassic size eh. At syempre nakakita na naman ng pusa, kaya tinawag na naman. At hindi pa rin pala kami tinitigilan ng lamok. Ayan. Kaya kailangan namin tumakbo ulit para hindi kami makagat. In fairness napakadaming runners kahit paggabi na. Iba talaga ang running era eh. Sobrang dami talaga nagra-run ngayon. Yung mga dating nagbabike ngayon, nagra-run na lang. Anyway, kahit may ilaw dyan, ganyan talaga kadilim. Kung ano yung nakikita nyo sa video, ganyan kadilim sa mga mata namin. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. At ayan, wala na kami sa oval, so nakapag-bike na kami ulit. So, pasukin namin yung mga kung ano-anong mga lugar dito na hindi pa namin napupuntahan. First time din kasing mararide talaga ni Felipe yung bike niya, so gusto kong mag-enjoy sa i-ride yan. Kaya kahit saan na kami mapadpad, okay na yan, ma-enjoy lang niya yung unang ride niya sa bike niya. Pero may ganito pala dyan. Ngayon ko lang nakita yan May mall pala rito. Totoo, parang ngayon ko lang nakita yung maliit na mall dyan. So, ang laki pala talaga ng UP. Ang dami naming nadaanan na hindi ko pa nakikita kahit lagi naman ako nag-iikot dyan. Tulad nitong Atencio Libunaw Hall. Ngayon ko lang nakakita yan. At mukhang nag-enjoy nga to si Felipe, biglang rumatrat ang siraulo. Kailangan ko tuloy humabol. Siraulo talaga to si Felipe. Siraulo to. Well, dahil first time din talaga nakatikim ng magaan na bike, talagang rumatrat ng rumatrat Talagang in-enjoy niya yung bike niya Wala kang preno, gago. Enjoy ka, gago. Sasabihin mo sa akin, baka hindi ko kayanin. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko, madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So after mag-ikot sa UP, marami kaming napuntahan pero hindi ko na napakita sa video. Umuwi na rin kami at dito na nagtatapos ang A Day in Life with the Bike Content Creator.